Nagpapatawa ka ba? Joke time? Sabon tsaka toothpaste? Kayang-kaya namin bumili niyan dito eh. Oo nga, Mare. Diyos ko, akala naman namin alahas o mamahaling bag ang pasalubong namin sa'yo. Bakit ito, Mare? At eto na nga, Mari. Siguradong bonggang-bongga yung pasalubong sa atin ni Maring Monique. Abay, sa tagal ba naman nun sa abroad eh. Siyempre, malaki na naipon nun. Kaya, tiba-tiba tayo sa pasalubong. Diyos ko, oo nga, Mare. Gasino na lang ba yung mamahaling alahas ang ipampasalubong niya sa atin, no? Tsaka yung mamahaling bag! Yung Gucci ba yun? Ha? Guksi. Mali-mali ka talaga. Gusi. Ay. Gusi ang tawag dun, Mars. Yung bag ba? Gusi tawag dun. Kaya, tara na, puntahan na natin siya kasi talagang na-excite na ako sa pasalubong natin. Oh, mga Mare! Kayo pala! Tara, pasok kayo dito sa munti naming bahay. Sus naman, Mars, alam mo, ikaw naman talagang sadya namin. Kaya, papasok talaga kami sa palasyo mo. Oo, Mars. Tama si Kumaring Cynthia. At alam mo na ang kasunod, di ba? Kamusta ang abroad, Mare? Naku, pasok muna kayo sa loob at doon na tayo sa loob magkwentuhan. Mars, di ba ilang taon ka na rin sa abroad? Anyari? Anyari dito sa bahay mo? Bakit parang ganun pa rin siya mula nung huli namin punta dito? Huwag mo sabihin, tinipid mo tong bahay mo. Oo nga, Mare. Alam mo, tsaka parang hindi ka galing abroad. Wala ka man lang kaala-alaha sa katawan. Eh, di ba sa Middle East, maraming ginto doon? Tsaka mura pa, di ba? Hindi naman kasi ako mahilig sa mga alahas, mga kumare. Saka, may 3 akong anak na pinapaaral sa elementary at high school. Kaya kailangan talagang magtipid. Saka tong bahay namin ay okay pa naman at komportable kami ng mga anak ko. Sus naman, Mari. Alam naman naming malaki yung sahod mo sa abroad. Kaya, huwag mong tipirin ang sarili mo, pati itong bahay mo. Tsaka, matagal-tagal ka na rin, di ba, sa Middle East? Kaya, sigurado ako, malaki-laki na rin yung ipon mo. Baka naman, Mars. Oo nga, Mare. Tama si Kumaring Cynthia. Eh, teka pala. Nasaan na yung pasalubong namin sa'yo? Alam mo na, matagal naman na tayo magkukumare. So, may pasalubong naman kami sa'yo mula Middle East. Oo, sakto talagang pagdating ninyo, mga kumare. Kasi meron talaga akong itinabing pasalubong para sa inyong dalawa. Makakalimutan ko ba naman kayo eh? Matagal na tayong magkukumare. Sandali lang ha at kukunin ko lang saglit. Oh, Mari. I'm sure maganda at bongga yung pasalubong sa atin si Maring Monique. Excited na ako, mamahalin. Siyempre, ako din, Mare, no? Alam mo yung tipong maiinggit yung mga chismosa nating kapitbahay sa pasalubong sa atin ni Kumaring Monique. Hey, tumpak ka dyan, Mare. Diyos ko, excited na ako lalo. Ako din, excite na! Ito na mga mare ang pasalubong ko sa inyo. Pasensya na kayo kung yan lang ang kaya kong ibigay ha. Bawi na lang ako sa susunod. Nagpapatawa ka ba? Joke time? Sabon tsaka toothpaste? Kayang-kaya namin bumili niyan dito eh. Oo nga, Mare. Diyos ko, akala naman namin alahas o mamahaling bag ang pasalubong namin sa'yo. Bakit ito, Mare? Mga mare, yan lang kasi ang nakayanan ng budget ko. Saka gaya ng sabi ko kanina, may 3 anak na solo kong pinapaaral. Kaya kailangan talagang magtipid. Saka hindi na
porket sa abroad nagtatrabaho ay mapera na ako, mga mare. Alam nyo lang na hindi malaki ang sahod ko doon. Ay, nako, Mars. Ang sabihin mo, pinagdadamutan mo lang kami. Oo nga, sobrang na-disappoint kami. Akala pa naman namin yung mamahaling pasalubong ibibigay mo sa amin. Ito lang pala, yung nabibili lang din dito sa tindahan. Teka, mga mare. Bakit parang kasalanan ko pa na yan lang ang kaya kong ibigay sa inyo? Matanong ko nga kayo, noong naghihirap ba ako sa abroad, may naiambag ba kayo sa akin? Nung nag-a-apply ako sa agency dito sa Pinas, may naiambag ba kayo? Wala, di ba? Pero may narinig ba kayo? Wala din, di ba? Pero bakit para ang laki ng kasalanan ko sa inyo? Nako, tama na nga yung mahabang paliwanag mo. Mars, tara na nga. At wala naman pala tayong mapapala dito sa balikbayan ko nun na kumare mo. Nako, mabuti pa nga umalis na tayo dito. Iba talaga kapag nakapag-abroad, oh. Nagiging madamot. Tara na nga! Sandali, hindi ko kayo masisisi kung ganyan talaga ang tingin nyo sa akin. Pero, try nyo din kayang magtrabaho sa abroad para malaman ninyo na hindi kami nagtatae ng pera doon. Dugot pawis ang puhunan namin. Bawat sentimo ay mahalaga at para yon sa pamilya namin dito sa Pinas at hindi para sa mga taong katulad ninyo na walang ambag sa buhay ko.